Isipin mo ang isang malaking bahay sa Makati, malawak ang bakuran, mataas ang bakod, may fountain na patuloy na umaagos, isang bahay na matagal ng simbolo ng karangyaan at kapayapaan. Pero sino ang mag-aakala na sa likod ng mga pader nitong marmol ay nagtatago ang pinakamadilim na impyerno na kailanman ay nabunyag nang magsimulang lumabas ang masangsang na amoy mula sa mga bentilasyon ng bahay? Akala ng kapitbahay ay may patay na hayop. Pero nang buksan ng pulis ang pinto, tila huminto ang mundo. Sa ilalim ng magarang bahay ay natuklasan ang 143 bangkay at kalansay ng tao. Maayos na nakasalansan na parang koleksyon ng isang museo ng kamatayan. At lahat ng iyon ay ginawa ng isang 76 taong gulang na lola na may mukha na mukhang 40 taon mas bata. Ang tanong, paano nagawang pumatay ng isang marupok na lola ng 12-dosenang lalaki at babae sa loob ng 4 na dekada? Bakit hindi tumanda ang kanyang katawan? Sino ang guro na nagturo sa kanya ng ritual ng pagkuha ng edad? At sino ang ika-negatibo 144 na biktima na kanyang balak? Bago buwagin ang bahay na iyon, may inilalabas itong sikreto na mas madilim pa kaysa sa isang pagpatay. Hindi ito ordinaryong krimen. Ito ay ritual. Ito ay pamana ng kadiliman. At may isang tao sa labas na naghihintay na ipagpatuloy ang ritual na iyon. Kaya mo bang pakinggan ito hanggang sa dulo? Bago tayo magsimula, huwag kalimutan na pindutin ang like at subscribe button. Pagkatapos panoorin ang video hanggang sa dulo. Dahil sa bawat segundo ng video na ito, may napakaraming mahahalagang aral na pwede nating matutunan. Huwag ding mag-atubiling magsulat ng isalawat sa comment section. Walang sinuman ang nakapag-isip na ang isang marangyang bahay na kulay ivory sa kanto ng kalye ng Legazpi Village, Makati, isang bahay na may malinis na bakuran, hardin na puno ng mamahaling orkidyas at eleganteng fountain na patuloy na umaagos. Ang magiging lokasyon ng pagbubunyag ng pinakamadilim na trahedya sa kasaysayan ng krimen ng Pilipinas. Sino ang mag-aakala na ang bahay na kasing laki, kasing ganda, at kasing linis na iyon ay may tinatagong sikreto na mas masangsang pa kaysa sa isang lumang libingan? Nagsimula ang lahat sa reklamo ng isang kapitbahay, isang ginang na may bahay na nagngangalang Aling Rosa. Tuwing binubuksan niya ang bintana sa ikalawang palapag, naamoy niya ang isang lalong nagiging matinding amoy, isang bagay na nasa pagitan ng amoy ng patay na hayop, bulok na dugo, at mabahong hilaw na karne. Sa simula, inakala niyang may patay na pusa sa kanal. Ngunit pagkatapos ng 3 magkakasunod na araw, lalong lumakas ang amoy na iyon. Umabot pa nga sa kanyang kwarto. Kahit saradong-sarado ang mga bintana, nagsimula siyang maghinala. Nag-uusap na rin ang ibang kapitbahay tungkol sa parehong bagay. May bumubulong na baka may namatay na ligaw na hayop. May nag-aakala na may malaking patay na daga, ngunit mayroon ding nagsasabing mahina, baka may kakaiba sa bahay ni Aling Elena. Si Aling Elena, isang 76 taong gulang na lola na nakatira mag-isa sa bahay na iyon. Isang misteryosong babae na bihira lumabas, laging malinis manamit, nakabun ang buhok, mukha pa ring bata para sa kanyang edad. Bihira marinig ng mga kapitbahay ang kanyang boses, hindi kailanman nakita na tumawag ng hardinero, hindi kailanman nakita na nagdadala ng pinamili, walang pamilya na dumadalaw. Malalaking tanong ang nagsimulang lumitaw. Paano nakatira ang isang lola sa ganoong kalaking bahay, mag-isa? Saan galing ang kanyang yaman at bakit walang sinuman ang pumapasok sa kanyang bahay? Lalo pang lumakas ang masangsang na amoy. Maging ang seguridad ng complex ay nagsimula ng maamoy iyon. Habang nagpapatrol sa gabi, nagpasya silang katukin ang pinto ng bahay ng lola. Ngunit walang tunog, walang hakbang, walang sagot. Ang katok ay naging pagkalampag, ang pagkalampag ay naging sigaw na tumatawag. Ngunit nanatili pa ring walang anumang tunog mula sa loob ng bahay. Iniulat ng mga security guard sa pulisya. Dumating ang 2 patrol car. Kinatok ng pulis ang pinto ng paulit-ulit, tinawag ang pangalan ng lola gamit ang megaphone, ngunit tahimik pa rin. Para bang walang nakatira sa bahay o mas nakakatakot pa, ang bahay ay puno ng isang bagay na ayaw lumabas. Sa pahintulot ng lokal na kapitan at kagawad, nagpasya ang pulis na sirain ang pinto. Nagkalat ang makapal na kahoy na pinto at ang masangsang na amoy na maihalong malamig na hangin mula sa loob ng bahay ay agad na sumalubong sa lahat. Ilang opisyal ang umatras habang pinipigilan ang pagsusuka.
May nagtakip ng ilong, may nagtalikod agad. Ano ito? Bulong ng isa sa mga pulis. Maputla ang kanyang mukha. Madilim ang bahay, patay ang mga ilaw, walang tunog, walang tanda ng buhay. Ngunit ang amoy na iyon ay tila galing sa ilalim ng lupa, mula sa isang bagay na matagal ng patay, ngunit pinipilit na manatili sa lugar nito. Nagsimulang sumikat ang flashlight ng pulis sa loob. Ang magandang sala na may mamahaling karpet ay mukhang normal. Ang mga vase ng bulaklak ay hindi basag. Ang mga larawan ng lola ay nakahanay sa dingding, bata, maganda, mayaman. Ngunit habang lalo pang pumapasok ang pulis sa loob, nakaramdam sila ng pakiramdam na tila ang mga dingding ng bahay ay may taglay na malamig na hininga na nagmamasid sa kanila. Lalo pang tumama ang mga tanong, kung buong buo ang bahay, saan galing ang masangsang na amoy? Nasaan ang lola? Nang dumaan ang pulis sa pasilyo patungo sa kusina, lalo pang tumalas ang amoy. Ang amoy na iyon ay tila tumatawag, tila nag-iimbita, tila nagsasabi, makikita ninyo ang isang bagay na hindi ninyo kailanman inakala. Sa kusina, nakita ng isa sa mga pulis ang isang maliit na siwang sa ilalim ng malaking kabinet na tila may bugso ng hangin mula rito. May espasyo sa ilalim dito, anya. Inilipat nila ang malaking kabinet. Sa likod nito ay may nakatagong maliit na pinto na magkapareho ang kulay sa dingding kaya't hindi ito nakita. Ang pinto ay nakakandado mula sa loob. Ngunit lumabas ang masangsang na amoy mula sa mga gilid nito na parang madilim na usok na hindi nakikita. Nang mabuksan ang pinto gamit ang baras, lahat ng opisyal ay nagpigil ng hininga. Isang hagdan ang bumaba patungo sa isang madilim, mamasa-masa, at napakabaho na silong na nagpapahinga ng dibdib. Kinuha ng isa sa mga opisyal ang flashlight at isinilaw pababa. Ang nakita nila ay nagpatremor sa kanilang mga paa, 12 ng katawan, 12 ng kalansay, 12 ng bangkay ng iba't ibang edad na nakasalansan, nakaayos, nakalagay sa mga kahon ng bakal, 143 bangkay, 143 biktima, 143 na walang buhay. At sa gitna ng silid, nakaupo ang isang matandang lola na may payat na katawan, puting buhok, ngunit ang kanyang mukha ay hindi mukha ng isang matandang babae. Ang kanyang balat ay mukha pa ring masikip, makinis, at mukhang 20 taon mas bata kaysa sa kanyang edad. Tiningnan niya ang mga pulis ng walang takot, walang emosyon, at mahinang sinabi, oras na para makita ninyo sila. Agad na bumalot ang takot sa buong silid. Dahil sa tingin ng lola, nalaman ng lahat na ang marangyang bahay na ito ay hindi lamang isang bahay, ito ay isang altar, isang lugar, isang ritual, at ang lola na iyon ay hindi isang ordinaryong tao. Matapos matuklasan ang silong, nagpasya ang pulis na suriin pa ito. Ngunit hindi nila inakala na ang kanilang matutuklasan ay mas brutal at hindi maipaliwanag ng ordinaryong lohika ng tao. Unti-unting bumaba ang mga opisyal sa silong na may makapal na maskara at karagdagang ilaw. Ngunit habang lalo silang bumababa sa hagdan, lalo pang tumalas ang masangsang na amoy, tila pinaghalong bangkay ng tao, mamasa-masang lupa, at lumang dugo na naipon sa loob ng maraming taon. Madilim ang silid, napakadilim. Para bang ayaw abutin ng anumang ilaw ang lugar na iyon. Ngunit nang isilaw ang ilaw, unti-unting lumitaw ang mga anino ng mga bangkay. Sa kanan ng silid ay may tumpok ng mga buto ng tao na kasing taas ng baywang, nakasalansan na parang mga kahoy. Maayos na nakasalansan ang mga bungo sa mga bakal na estante, na parang koleksyon ng isang horror museum, bawat isa ay mailabel, 1,987, 1,989, 1,981, 1,974, at iba pa. Nagsimulang lumitaw ang malalaking tanong. Matagal na bang pumatay ang lola na ito simula noon? Ang 143 bangkay na ito ba ay naipon sa loob ng 40 taon? At kung totoo iyon, paano siya nakalusot? Bakit walang sinumang pamilya ng biktima ang naghanap? Paano nakapagtabi ang isang maliit na babae ng ganoong karaming bangkay? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa bawat hakbang ng pulis. Sa kaliwa ng silid ay natagpuan ang malalaking kahon ng bakal na naglalaman ng mga katawan ng tao na buong-buo pa, na parang bagong patay. Ang ilang katawan ay mukhang malala na ang pagkabulok, habang ang iba naman ay nagpapakita pa rin ng mas nakakatakot na istruktura ng mukha.
Ang ilang katawan ay mukhang tuyo na parang sinipsip mula sa loob. Ang kanilang balat ay nakakabit sa mga buto. Ang kanilang mga mata ay malalim, ang kanilang mga labi ay itim, hindi tulad ng ordinaryong kamatayan. Ano ang ginawa niya sa kanila? Bulong ng isa sa mga investigador. Mas nakakatakot pa, ang ilang katawan ay may mga marka ng kakaibang simbolo sa dibdib, isang bilog na may 3 pahalang na linya, na parang simbolo ng sinaunang ritual. Nagsimulang lumitaw ang nakakatakot na tanong. Pinatay ba sila para sa ritual? May proseso ba pagkatapos ng kamatayan na ginawa sa kanila? At ano talaga ang layunin ng lahat ng ito? Sa gitna ng silid, nakaupo pa rin ang lola ng tahimik na parang naghihintay. Hawak niya ang isang itim na rosaryo na mukhang napakaluma. Sa nanginginig na boses, nagtanong ang isa sa mga pulis, Aling Elena, ano ang nangyayari dito? Ngumiti ng mahina ang lola. Isang ngiti na hindi dapat lumitaw sa gitna ng silid na naglalaman ng 143 bangkay. Pagkatapos ay sinabi niya, sinusunod ko lang ang kasunduan. Kasunduan? Kasunduan kanino? Nagtinginan ang mga pulis, litong-lito, takot at nandidiri ng sabay-sabay. Ngunit ang mas nakapagpapanindig balahibo ay nang makita nila ang isang lumang libro na nakabalot sa balat na nakalabas sa tabi ng lola. Nang buksan, napuno ng mga sinaunang sulat ang mga pahina, may mga tala ng pangalan ng mga biktima, oras ng pagpatay, at uri ng sakripisyo na kinuha. Sa unang pahina ay malaking nakasulat, para sa walang hanggang yaman, para sa walang hanggang kagandahan, para sa mahabang buhay ay dapat ibigay ang 143 sakripisyo. Agad na napahawak sa ulo ang isa sa mga pulis. Shock! May nagsimulang maging malinaw. Ang 143 bangkay na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang bilang na kinakalkula, pinlano, tinarget. Ang tanong ay sumabog sa ulo ng lahat. Kung 143 ang bilang ng mga sakripisyo, ano ang mangyayari pagkatapos nito? Natapos na ba ang ritual o nagsisimula pa lang? Sa dingding sa likod ng silid, natuklasan ng pulis ang isang malaking mural na naglalaman ng larawan ng isang matandang lalaki na may itim na mata. Katulad ng painting sa bahay ni Rara noon, ito ay nag-ugnay ng 2 madilim na kaso sa iisang universo. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na nangyari ay nang unti-unting tumayo ang lola. Matigas ang kanyang katawan ngunit matalas ang kanyang mga mata. Sinabi niya, mas maaga kayong dumating kaysa sa inakala ko. Pero hindi pa tapos ang kasunduan. Agad na itinutok ng lahat ng pulis ang kanilang mga baril. Ngunit, ngumiti lang ang lola at sinabing, nabuhay na ako ng 40 taon na mas matagal kaysa sa dapat. Salamat sa kanila. Ipinahiwatig niya ang tumpok ng mga bungo at ang huling tanong ay bumalot sa buong silid. Kung totoo na nabuhay siya ng 40 taon na mas matagal, gaano talaga katanda ang lola na ito? At mas nakakatakot pa, kung ito ang resulta ng 143 sakripisyo, ano ang mangyayari kung maabot niya ang ika-negatibo 144 na sakripisyo? Nakatayo si Aling Elena sa isang antigong upuang kahoy. Ang kanyang payat na kamay ay nakahawak sa isang itim na rosaryo, habang nakatingin sa mga pulis na nakatayo na maputla ang mukha. Ang kanyang mukha ay mukhang-mukha ng isang 55 taong gulang na babae. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang pisngi ay nagniningning. Halos hindi makita ang mga guhit ng edad. Impossible. Hindi makatwiran. Anong babae na 76 taong gulang ang may balat na kasing kinis niyan? Ang unang tanong ay tumama sa hangin na parang malamig na kutsilyo. Sino ba talaga ang babaeng ito? Sinimulan ng mga investigador na halughugin ang marangyang bahay upang hanapin ang tunay na pagkakakilanlan ni Aling Elena. Ngunit, habang lalo silang nakakahanap, lalo ding maraming misteryo ang lumilitaw. Sa ikalawang palapag ay may malaking aparador na naglalaman ng 12 ng album ng mga litrato. Ngunit, agad na may kakaibang nakita. Lahat ng mga larawan ng kabataan ni Aling Elena ay mukhang iba sa kanyang aktwal na edad. Ang unang album, taong 1972. Nakatayo si Elena kasama ang isang binata, marahil ay kanyang nobyo noon. Dapat ay 23 taong gulang siya, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang isang dalagita na 18. Ang ikalawang album, taong 1973.
Dapat ay 34 taong gulang siya, ngunit ang kanyang mukha ay mukha pa ring 22. Ang ikatlong album, taong 1977. Sa larawan, siya ay nakuhanan sa Boracay, nakasuot ng salamin sa mata at nakangiti. Dapat ay 48 taong gulang siya, ngunit walang kahit isang kulubot sa kanyang mukha. At ang huling album, taong 2011. Mukha siyang isang babae na 35 taong gulang, gayong ang kanyang edad ay 65 na. Paano kaya nangyari na ang isang tao ay nakapandaya ng edad sa loob ng 12 ng taon? Ano ba talaga ang ginawa niya sa kanyang katawan? Ang mga larawan ay nakapagpanindig balahibo. Mayroong isang bagay na napakasama. Imposible na ito ay dahil lamang sa magandang hen. Imposible na ito ay dahil lamang sa pagpapaganda ng mukha. Imposible na ito ay dahil lamang sa plastic surgery, walang bakas ng operasyon. Sinabi ng isa sa mga pulis ng mahina, hindi ito ordinaryong pagiging bata, ito ay iba. Pagkatapos ay natuklasan ang isang bundle ng mga lumang kopya ng na may iba't ibang pangalan, akta ng kapanganakan na mukhang peking, family card na naglalaman lamang ng isang pangalan, at mga dokumento sa bangko na may mga transaksyon na hindi makatwiran. Nagsimulang sumigaw ang mga tanong sa kanyang isip. Ilang pagkakakilanlan na ang ginamit niya? Ilang buhay na ang dinaanan niya? Si Aling Elena ba talaga ay 76 taong gulang o mas matanda pa? Ikinuwento ng mga kapitbahay na sa loob ng 30 taon, hindi nila nakita na nagbago ang mukha ni Aling Elena. Ang mukha niya ay ganoon pa rin, sabi ng isang kapitbahay, hindi kailanman tumanda. Maging ang isang security guard ng complex na nagtatrabaho na sa loob ng 27 taon ay nagsabi, si Aling Elena, noon nang nagsisimula pa lang ako, maganda at bata na siya. Ngayon, ganoon pa rin siya, parang hindi nagbago. Nangangahulugan ba iyon na kinuha na niya ang edad ng ibang tao sa lahat ng panahon? Totoo ba na ang mga sakripisyo na iyon ang nagpahaba ng kanyang buhay? Nang diretsong tanungin ng mga investigador si Aling Elena, ano ang tunay mong pangalan? Ngumiti lang siya at sumagot, hindi mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga ay buhay pa ako. Ang sagot na iyon ay sumira sa lahat ng lohika. Dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita, para bang nabuhay na siya bilang maraming tao. Para bang hindi na mahalaga ang kanyang edad. Para bang nalampasan na niya ang konsepto ng ordinaryong edad ng tao. Upang maunawaan kung sino si Aling Elena, kinailangan ng pulis na suriin ang kanyang nakaraan. Hinanap nila ang kanyang mga record, tirahan, paaralan, trabaho, pamilya. Ngunit habang lalo silang naghukay, lalo naging malinaw na ang kabataan ni Elena ay puno ng madilim na butas. Hindi kumpleto ang kanyang mga record sa paaralan, hindi malinaw ang kanyang mga record sa trabaho. Walang bakas ng pamilya. Tila lumitaw lamang siya ng biglaan, misteryoso, walang background na masusundan. Gayunpaman, may isang bagay na nabunyag sa pamamagitan ng isang lumang kapitbahay, mula sa kanyang pinanggalingan, isang matandang babae na nagngangalang Lola Ising, na nagsabi, si Elena noon ay maganda ngunit mahirap. Namatay ang kanyang ina ng bata pa. Ang kanyang ama ay isang lasenggo. Nagbago ang buhay ni Elena nang siya ay humigit kumulang 19 taong gulang. Bigla siyang nawala sa loob ng 2 taon. Walang balita, walang bakas. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. May bulong-bulungan na sumama siya sa isang misteryosong espiritual na guro. May nagsabing tumakas siya sa malaking syudad. May nagsabing nagpakasal siya ng patago. Ngunit pagkatapos ng 2 taon na iyon, umuwi si Elena sa nayon na may 2 bagay, isang mukha na mas bata kaysa dati at isang kayamanan na hindi kapanipaniwala. Isang malaking tanong ang nakabitin na parang madilim na anino. Ano ang nangyari sa loob ng 2 taon na iyon? Sino ang kanyang nakilala? Ano ang kanyang isinakripisyo upang umuwi na may mukha na hindi tumatanda at pera na biglang lumitaw? Sinabi ni Lola Ising sa mahinang boses, nang umuwi si Elena, hindi na siya ang dating Elena. Nagbago ang kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin ng nagbago? Paano nagbabago ang mata ng isang tao? Ayon sa kwento ng mga residente, pagkatapos bumalik, hindi na nagtrabaho si Elena, hindi na siya sumasayaw sa entablado ng nayon tulad ng dati, hindi na siya nagbebenta ng bulaklak. Bigla siyang nagkaroon ng bahay, alahas, at malaking ipon.
Walang nakakaalam kung saan galing ang pera. Walang naglakas loob na magtanong. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang pangyayari isang gabi noong 1982. Ayon sa ilang residente, isang mangkukulam sa nayon ang nagbabala, mag-ingat ka. May dalang kakaiba si Elena mula sa labas, hindi tao ang bumalik. Nang gabing iyon, pinuntahan ng mangkukulam ang bahay ni Elena. Nagdasal siya ng malakas. Kinatok niya ang pinto ng bahay. Ngunit hindi lumabas si Elena. Ang lumabas ay isang mahinang boses mula sa likod ng pinto, huli na. Kinabukasan, natagpuan ang mangkukulam na walang malay sa bukid na maputla ang mukha at bahagyang puti ang buhok. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari at mula noon, walang naglakas loob na lumapit sa bahay ni Elena. May nakita ba ang mangkukulam? Nalaman ba niya na kinuha ni Elena ang isang bagay mula sa kabilang mundo o nagawa na ba ni Elena ang kanyang unang pagpatay ng gabing iyon? Walang nakakaalam. Ngunit isang bagay ang sigurado, pagkatapos ng 2 taon na nawala, bumalik si Elena bilang ibang tao, mas malakas, mas bata, mas mayaman. At mula noon, nagsimulang nawawala ang mga tao sa nayon ng paisa-isa, mga babae, matanda, lalaki, bata, manggagawa sa bukid. Walang sinuman ang hinanap ng pulis, walang sinuman ang pinaghihinalaan, walang nakakaalam na ang kanilang pagkawala ay simula lamang ng 143 sakripisyo na naipon makalipas ang 12 ng taon. Ngayon, ang huling tanong ay bumabagabag sa buong investigasyon, kung ang 2 taon na iyon ay nakapagpabago kay Elena upang maging isang walang edad na mamamatay tao, ano ba talaga ang kanyang natutunan at sino ang nagturo sa kanya? Dahil kung buhay pa ang kanyang guro, kung gayon ang ritual ay hindi nagtapos sa marangyang bahay na iyon. Hindi nagtapos sa 143 bangkay, hindi nagtapos kay Elena, at may isang tao sa labas na naghihintay ng bagong estudyante. Ritual, isang salitang matagal nang iniugnay lamang sa espiritual na prosesyon, sinaunang paniniwala o tradisyon ng mga ninuno. Ngunit ang ginawa ni Aling Elena sa loob ng 12 ng taon. Ang natuklasan ng pulis sa marangyang bahay na iyon ay hindi ordinaryong ritual. Hindi lamang ito isang handog, hindi lamang ito isang orasyon, hindi lamang ito isang mistikong seremonya. Ito ang pinakamadilim na anyo ng desperasyon ng tao, isang ritual na nangangailangan ng sakripisyo ng tao upang ang nagaganap ay manatiling bata, mayaman at buhay na lampas sa kanyang edad. Matapos matuklasan ang 143 bangkay at kalansay na maayos na nakasalansan, nagsimulang matuklasan ng mga investigador ang mga piraso ng puzzle na nag-ugnay sa lahat. Sa isang maliit na altar na mesa sa silong, natagpuan nila ang isang itim na librong may balat. Ang mga pahina nito ay puno ng magandang sulat kamay ngunit nakakatakot, para sa bawat taon ng swerte, kinakailangan ang isang buhay ng tao. Nagulat ang pulis habang binabasa ang bawat salita. Hindi lamang ito isang tala. Ito ay isang gabay sa pagpatay. Agad na tumama ang tanong sa isip. Ilang taon ba talaga ng swerte ang kanyang hinahanap? Ilang sakripisyo ang kailangan upang makamit ang ganitong kayamanan? Ano ang mangyayari kung huminto siya? Ang mga sagot ay nasa susunod na pahina. Nakasulat sa pulang tinta, kung huminto ang sakripisyo, babalik ang edad, babagsak ang katawan, mawawala ang kayamanan, at sisingilin ng espiritu ang ipinangako. Babagsak ang katawan, mawawala ang kayamanan, sisingilin ng espiritu. Ang mga salitang iyon ay nagpapanindig balahibo sa bawat opisyal na nagbasa nito. Nangangahulugan ba iyon na gumawa si Elena ng kasunduan sa isang bagay na lampas sa lohika? Totoo ba na naniniwala siya na ang dugo ng tao ang presyo ng kagandahan at kayamanan? Pagkatapos ay lumitaw ang pinakanakakatakot na tanong. Kung naniniwala siya, bakit pinatunayan ng kondisyon ng kanyang katawan ang kanyang paniniwala? Dahil sinuri ng doktor ang katawan ni Aling Elena at natuklasan na ang kanyang mga selula ng balat ay nagre-regenerate ng 3 hanggang 4 na beses na mas mabilis kaysa sa normal. Ang kanyang buhok ay malakas pa ring itim sa ugat. Ang pagtanda ng kanyang mga selula ay naantala ng 20 taon na mas mabagal. Ang kanyang mga buto at panloob na organo ay parang sa isang babae na 50 taong gulang. Paano kaya? Paano kaya ang katawan ng tao ay makapanatiling bata ng ganoon nang walang operasyon o matinding medikal na paggamot? Ang sagot ay tila malinaw para kay Elena.
Sinabi niya sa pulis, hindi ako pumatay. Kinuha ko lang ang hindi na nila kailangan. Ang kanilang edad. Ang pahayag na iyon ay nagpatigil sa lahat ng tao sa silid. Paano kaya ang isang tao ay nakapagsalita ng ganoon kalamig matapos pumatay ng mahigit 100 tao, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang bagong tanong na mas nakakasira. Kung talagang gumagana ang ritual na ito, may iba pa ba sa labas na ginagawa rin ito? Dahil ang libro ng ritual ay hindi isinulat ni Elena, pinirmahan ito ng isang nagngangalang Kisandara, tagapagbantay ng oras. Tagapagbantay ng oras. Sino siya? Nasaan siya? Ilang estudyante na ang kanyang itinuro. At ang pinakamalaking tanong, bakit 143 sakripisyo lang ang kailangan ni Elena? Sa likod ng libro ay nakasulat ang malaking numerong I-143 sakripisyo. Ang unang pinto. Nangangahulugan ba na may ikalawang pinto at ikatlong pinto? Ano ang ibig sabihin? Ano ang mas nakakatakot kaysa rito? Wala pang nakakaalam. Wala pang handang malaman. Matapos maunawaan na ang pagpatay na ito ay hindi biglaan, hindi dahil sa paghihiganti, hindi dahil sa mental na pressure, kundi bahagi ng ritual sa loob ng 12 ng taon. Nagsimulang alamin ng pulis kung sino talaga ang unang biktima ni Elena. At dito nagbago ang lahat at naging mas madilim. Sa tumpok ng mga bungo na may label na taon, may isang bungo na napakaluma, mas sira, mas marupok, at mas naiiba kaysa sa iba. Ang bungo na iyon ay mailabel na taong 1974, ang taon kung kailan bumalik si Elena mula sa 2 taong pagkawala. Sa ilalim ng bungo ay may maliit na tala na halos nasira na ng panahon. Unang sakripisyo, ang nagturo sa akin ng pag-ibig. Ang nagturo sa akin ng pag-ibig. Sino siya? Ang kanyang nobyo, ang kanyang kaibigan, o isang taong kanyang pinagkakatiwalaan. Natuklasan ng investigasyon ang isang lumang larawan ni Elena, kasama ang isang binata na nagngangalang June Santos, ang lalaki na pinaghihinala ang kanyang kasintahan bago siya nawala. Hindi nagtagal matapos bumalik si Elena, iniulat na nawawala ang lalaki. At ngayon ay nalaman ng pulis na ang bungo na iyon ay kanya. Sinimulan ba ni Elena ang ritual sa pamamagitan ng pagpatay sa taong pinakamamahal niya? Iyon ba ang unang kinakailangan ng ritual? Ang tanong ay bumabagabag. Ano ang dapat isakripisyo ng isang tao upang maging tulad ni Elena? Ang pag-ibig ba ang unang sakripisyo? Habang lalo pang naghukay ang pulis, lalo naging malinaw na ang pattern ng pagpatay ni Elena ay hindi talaga random. Lahat ay sumusunod sa isang malinaw na eskema. Una, pumili ng biktima na may malakas na enerhiya. Sinasabi sa libro ng ritual, tanging malakas na kaluluwa ang nagbibigay ng mahabang buhay. Ang mga unang biktima ay may malalakas na propesyon, matitibay na magsasaka, mananayaw, manggagawang kamay, atletikong kabataan. Pangalawa, dapat tawagin ang biktima, hindi kidnapin. Binibigyang diin ng ritual na ang biktima ay dapat pumasok ng kusa. Kusa, nangangahulugan ba iyon na sila ay kinumbinsi, naapektuhan, o sinasapian? Si Elena sa kanyang buhay ay kilala bilang matamis, malumanay at mapagmahal. Ang kanyang ngiti ay nakakapagpalingon sa mga tao. Iyon ba ang paraan niya ng paghila ng biktima? Ikatlo, ang pagpatay ay dapat gawin kapag ang biktima ay hindi lumalaban. Iniutos ng ritual ang pananaksak sa puso kapag ang biktima ay nasa kalmado na kondisyon. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming bangkay ang natagpuan na walang bakas ng pakikipaglaban. Ikaapat, pagkatapos ng ritual, ang katawan ay dapat itago, hindi itapon. Ito ang nagpapalaking kakaiba sa kasong ito mula sa ordinaryong pagpatay. Hindi kailanman itinapon ni Elena ang mga bangkay ng kanyang mga biktima. Itinago niya ang mga ito, inaalagaan. Para kay Elena, ang mga katawan na iyon ay hindi bangkay. Sila ang kanyang pinagkukunan ng buhay. Ngunit ang pinakanakakapanira ay ito, bawat taon, lalo pang lumalaki ang bilang ng mga biktima. Sa simula, 1 biktima bawat taon. Pagkatapos 2, pagkatapos 5, pagkatapos 12. Bakit ganoon? Dahil nakasulat sa libro ng ritual, habang mas matagal ang isang tao ay nabubuhay ng lampas sa kanyang tadhana, mas malaki ang sakripisyo na kailangan. Kaya habang lalong tinatanggihan ni Elena ang kamatayan, mas maraming kaluluwa ang kailangan niyang kunin.
Ang pinaka-nakakatakot na tanong ay lumitaw. Kung nagawa niyang makakuha ng 143 sakripisyo at maabot ang unang pinto, ano ang gagawin niya pagkatapos noon? At mas nakakatakot pa, pinlano na ba niya ang ika-negatibo 144 na sakripisyo? Dahil sa sulok ng silong, nakita ng pulis ang isang maliit na board na may isang huling pangalan, susunod na sakripisyo, Benjo, 2024. Nangangahulugan iyon na hindi pa tapos si Elena. Naghahanda siya para sa ika-negatibo 144 na biktima. Kung huli lang ng 1 linggo ang masangsang na amoy na iyon, marahil si Benjo ay naging karagdagang buto na sa mga estante ng silong. Ang silong na iyon ay hindi na lamang isang lihim na silid. Tinawag ito ng pulis na ipinakamay istrukturang laboratorio ng kamatayan na natagpuan sa Pilipinas. Walang amoy ng sariwang dugo, walang kalat na dugo, walang bakas ng paglaban mula sa mga biktima, lahat ay maayos. Para bang ang pagpatay sa silid na iyon ay isang regular na trabaho na ginagawa ng kalmado ng isang bihasang siruhano. Sa kaliwa ng silid, 143 bungo ang maayos na nakasalansan na parang isang aklatan ng mga buto. Sa kanan ay may mga bakal na estante na naglalaman ng mga malinaw na bote na may dilaw na likido. Nang basahin ang mga label, ang mga nakasulat ay nakapagpanindig balahibo, 21 taong gulang, malakas, 42 taong gulang, sapat, 33 taong gulang, napakabuti, 56 taong gulang, marupok. Huwag gamitin. Ano ang ibig sabihin? Ang edad ba rito ay nangangahulugang enerhiya ng buhay o mayroon talagang paraan upang kunin at itago ang edad ng tao? Sa pinakalikod na dingding ng silid ay nakikita ang isang malaking bilog na pula na pininturahan gamit ang isang bagay na halos kapareho ng dugo. Ang bilog ay pinalamutya ng mga kakaibang simbolo na hindi makilala kahit ng mga eksperto sa kultura. Sa gitna ng bilog ay may isang batong mesa na puno ng mga gasgas na may ilang bakas ng talim ng kutsilyo na malinaw na ginamit ng paulit-ulit. Lumabas ang tanong. Ilang beses ba ginawa ang ritual sa mesa na ito? Ilang buhay ang nagtapos sa malamig na ibabaw ng bato na iyon? Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga bungo, hindi ang mga bote ng likido, hindi ang batong mesa. Ang pinaka-nakakatakot ay ang mga kasangkapan na ginamit ni Aling Elena. Sa sulok ng silid ay may kumpletong mesa ng trabaho, manipis na kutsilyo na kasing talim ng karayom, maliit na lagari na walang tunog, bakal na lalagyan, itim na mangkok na bato, brush na puno ng mapulang kape na mansa, at isang balaraw na may spiral na talim. Lahat ng kasangkapan na iyon ay maayos na nakasalansan na parang mga propesyonal na kagamitan sa operasyon. Para bang ang lola ay hindi isang malupit na mamamatay tao, kundi isang taong gumagawa ng regular na pamamaraan na lubos niyang bihasa. Mahinang bumulong ang isa sa mga pulis. Kung hindi ito laboratorio ng ritual, para na itong pasilidad ng pananaliksik sa kamatayan. Gayunpaman, ang pinaka-nakakapigil hininga na bahagi ay ang susunod na natuklasan, isang maliit na notebook na nakasuksok sa ilalim ng batong mesa. Nang buksan, ang mga pahina nito ay puno ng schedule at mga tala ni Elena. Ang mga tala ay hindi lamang nagbibigay ng petsa ng pagpatay, kundi pati na rin ang kondisyon ng biktima. Halimbawa, ika-negatibo 17 biktima, napakalakas, maayos ang proseso. Ika-negatibo 44 na biktima, balisa ang kaluluwa, kailangan ng karagdagang orasyon. Ika-negatibo 89 na biktima, maikli ang buhay, mabilis mawala ang enerhiya. Ika-negatibo 100 na biktima, naiiba ang pakiramdam ng ritual. Lumalapit ang guro. Lumalapit ang guro. Sino ang guro na iyon? Sino ang dumarating? Ano ang ibig niyang sabihin sa lumalapit? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa buong investigador na grupo. At nang buksan ang tala ng ika-negatibo 143 biktima, ang nilalaman nito ay nagpanindig balahibo sa lahat, halos tapos na ang kasunduan. Nararamdaman ko ang pagbabago. Isang huling sakripisyo ang magbubukas ng unang pinto. Ano ang unang pinto? Ilang pinto mayroon? Ano ang mangyayari kapag bumukas ang pinto na iyon? Pagkatapos ay natapos ang tala sa isang pangungusap na nakapagpasindak sa kalooban, pagkatapos ng unang pinto, hindi na ako magiging tao. Diyos ko, ano ang ibig sabihin niyan? Matapos matuklasan ang notebook ni Elena,
Mas malalim pang sinuri ng pulis ang silid na iyon upang mahanap ang pinagmulan ng lahat ng baliw na ritual na ito. At sa wakas ay natuklasan nila ito sa pinakalikod na estante, nakasuksok sa pagitan ng maliliit na bote ay may isang malaking libro na may itim na balat. Para bang gawa ito sa balat ng hayop na daan-daang taon na ang nakalipas. Nang buksan, ang unang pahina ng libro ay nagpatigil sa buong silid. Nakasulat doon, ritual ng pagkuha ng edad, mga turo ni Kisandara, taong 1847. 1847, nangangahulugan iyon na ang ritual na ito ay naroon na ng mahigit isang siglo. At si Kisandara, sino siya? Sino siya? Sa susunod na pahina ay mailarawan ng isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok. Ang kanyang mga mata ay itim na walang pupil, ang kanyang mukha ay maputla, at isang manipis na ngiti na hindi makatao. Ang figure na iyon ay magkapareho sa mural sa bahay ni Rara at sa painting sa nakatagong silid ni Aling Elena. Ito ay nagpapatunay ng isang bagay, hindi lamang si Elena ang estudyante at hindi lamang si Rara ang tagapagmana ng ritual. Ang ritual na ito ay isang pamana. Ipinasa, itinuro, ipinagpatuloy. Ang libro ay naglalaman ng mga komplikadong ritual na hindi kayang unawain ng lohika. Paano pumili ng biktima batay sa liwanag ng edad? Paano kukuha ng enerhiya ng buhay sa pamamagitan ng dugo? Paano ipinta ang simbolo sa dibdib ng biktima? Paano magbasa ng orasyon upang ilipat ang edad? At ang pinakanakakatakot, paano itago ang natitirang edad sa sariling katawan? Ngunit ang pahina na nagpagalaw sa mga pulis ay ang huling bahagi na nagpapaliwanag tungkol sa mga pinto ng edad. Unang pito, 143 sakripisyo. Pagkatapos ng unang pinto, ang gumagawa ay babalik sa pinakamalakas na yugto ng biolohikal na edad. Ang katawan ay hindi natatanda ng normal, ang intuwisyon ay magbabago at makaramdam ng presensya ng mga guro. Buhay pa ba si Kisandara? Kung nabuhay siya noong 1847, kung gayon ang kanyang edad ay halos 200 taon na. Impossible. Ngunit nakasulat sa libro, ang guro ay hindi nabubuhay sa gitna ng mga tao. Ang guro ay nabubuhay sa gitna ng edad na kanyang kinukuha. Ano ang ibig sabihin niyan? Paano kaya ang isang tao ay hindi nabubuhay sa gitna ng mga tao? Pagkatapos ay lumitaw ang nakakasakal na tanong. Ang guro ba talaga ay isang tao o isang bagay na mas matanda, mas madilim, mas hindi makatwiran? Ang susunod na pahina ay nagbabala, 27, 200 sakripisyo. Pagkatapos ng 2 pinto, ang gumagawa ay mawawala ng bahagi ng kanyang pagkatao, makikita ang mundo na hindi nakikita, at magiging bahagi ng mga anino ng edad. Ano ang mga anino ng edad? Iyon ba ay ibang mundo, ibang dimensyon, o kondisyon ng kaluluwa? At ang pinakanakakatakot, 3 pito, 500 sakripisyo. Nakasulat, ang gumagawa ay magiging bagong tagapagbantay ng oras at papalit sa nakaraang guro. Nangangahulugan iyon na ang ritual na ito ay hindi lamang pagsamba, ito ay isang sistema, isang siklo, isang paglilipat ng kapangyarihan sa mundo ng espiritu. Marahil ay hindi si Kisandara ang una. Hindi si Elena ang unang biktima. Hindi si Rara ang unang tagapagmana. Ito ay isang kadena ng ritual na nagaganap ng mahigit 150 taon. Ang tanong ay bumabagabag sa mga investigador. Kung naabot na ni Elena ang unang pinto, may iba pa ba sa labas na naabot na ang 2 pinto? Pagkatapos, sa huling pahina ng libro ay nakasulat sa madilim na pulang tinta, kung bumagsak ang isang estudyante, humanap ng kapalit. Hindi dapat huminto ang ritual. At nangangahulugan iyon na kung nahuli si Elena, hindi pa tapos ang ritual. Ang ritual ay maghahanap ng bagong tagapagmana. Marahil ay isang taong pinili na, marahil ay isang taong naobserbahan na, marahil ay isang taong hindi alam na magbabago ang kanyang buhay ng tuluyan. At ang pinakanakakatakot na tanong, nariyan na ba ang tagapagmana at naghihintay ng pagkakataon upang buksan ang susunod na pinto? Matapos matuklasan ang 143 bangkay na maayos na nakasalansan sa silong, naniniwala ang pulis na iyon na ang katapusan ng mahabang ritual ni Aling Elena, na naabot na niya ang kanyang layunin, na natapos na ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakatakot pa.
Habang sinusuri ang silid sa kanan, sa likod ng mga estante ng bote-bote ng edad, natagpuan ng mga investigador ang isang manipis na piraso ng kahoy. Ang kahoy ay maayos na inukit, may manipis na ginto, at pinalamutyan ang tatlong saang simbolo na katulad ng marka sa dibdib ng ilang biktima. Sa gitna ng kahoy ay nakasulat sa pulang tinta, susunod na sakripisyo. Sa ilalim ng sulat na iyon ay mailistahan na naglalaman ng 11 pangalan ng lalaki. Lahat ng pangalan na iyon ay may kasamang address, edad, trabaho, at petsa ng pagkuha. Sa pinakataas ay ang pangalang Benjo Ramos, 34 taong gulang, petsa ng pagkuha, 7 araw na lang. Ang tanong ay tumama sa dibdib ng lahat ng investigador. Aktibo pa ba si Aling Elena sa pangangaso ng biktima nang matagpuan namin siya? Mayroon ba talagang nasa panganib sa labas? Bakit ang susunod na biktima ay hindi na ordinaryong tao, kundi isang tila mahalaga? Agad na sinuri ng pulis ang pagkakakilanlan ni Benjo. Nagulat sila nang makita ang kanyang profile, isang matagumpay na batang negosyante, nagtapos sa ibang bansa, gwapo, sikat sa social media, may daan-daang libong tagasunod. Bakit inaatake ng isang matandang lola ang isang lalaki na tulad nito? Ang edad ba ni Benjo ay may mataas na halaga? Ito ba ay bahagi ng ikalawang pinto ng ritual? Ang mas nakakatakot pa, natagpuan ng digital forensic team ang mga text message sa pagitan ni Benjo at Tijen. Liwanag isa sa mga peking account na lumabas na si Elena. Ang mensahe ay naglalaman ng matatamis na salita, ngunit puno ng tawag, matagal na kitang tinatawag. Napakaliwanag ng iyong liwanag ng edad. Nararamdaman ko ito mula sa malayo. Halika sa aking bahay. Handa na ako para sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng kitinatawag? Totoo ba na ang biktima ay maaaring mahikayat sa espiritual na paraan ng tawag ng ritual? Mas nakakatakot pa nang sa wakas ay natagpuan ng pulis si Benjo. Nandoon siya, nakangiti. Walang laman ang kanyang tingin na parang may hinihintay. Nang interogahin ng pulis, isang kakaibang pangusap lang ang sinabi ni Benjo, nararamdaman kong kailangan ko siyang makilala. Sino ang siya? Si Elena o isang bagay na kumokontrol kay Elena? Ang pinaka nakakatakot na tanong ay lumitaw. Maaari bang maapektuhan ang biktima mula sa malayo? May kakayahan bang tumawag ang ritual na iyon? Dahil kung totoo iyon, kung gayon hindi lamang target si Benjo. Siya ang ika-negatibo 144 na sakripisyo. Ang unang pinto ay magbubukas at may isang bagay na babangon. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nakabitin. Kung nahuli na si Elena bago ang ika-negatibo 144 na ritual, sino ang sisingil sa sakripisyo na iyon ngayon? Dahil malinaw na sinasabi sa libro ng ritual, kung huminto ang ritual, babalik ang edad at sisingilin ng espiritu ang susunod na kaluluwa. Sisingilin ang susunod na kaluluwa. Sino ang magiging target? Si Benjo, ang mga pulis, o isang taong hindi pa alam na nakamarka na ang kanyang buhay? Walang nakakaalam. Ngunit lahat sila ay sumang-ayon sa isang bagay, hindi pa tapos ang ritual at may isang bagay na naghihintay sa ika-negatibo 144 na biktima. Matapos arestuhin si Elena, kakaiba ang pakiramdam ng mga investigador. Ang katawan ng lola ay dapat na mahina, marupok, kulubot at madaling magkasakit. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Mukhang mas malakas ang lola kaysa sa mga babaeng kasing edad niya. Naglalakad siya ng tuwid, ang kanyang balat ay nananatiling elastiko, matatalim ang mga mata, matatag ang boses, at matatag pa rin ang mga kalamnan ng kanyang kamay. Sinabi ng doktor na sumuri sa kanya, ang kanyang katawan ay parang sa isang babae na 50 taong gulang, marahil mas bata pa dyan. Paano kaya ang isang tao na pumatay mula pa noong 1970 ay mukha pa ring ganoon? Nang suriin, ang kanyang tissue ng balat ay nagpakita ng biolohikal na edad na humigit kumulang 49 hanggang 54 taon. Ngunit, ang record ng populasyon ay nagpapakita na si Elena ay dapat na 76 taong gulang. Ang pagkakaiba ay hindi lamang ilang taon, ang pagkakaiba ay halos 30 taon. Nagsimulang bumabagabag ang mga tanong sa silid ng pagsusuri. Talaga bang pinabaga ng ritual ang pagtanda o nagkaroon si Elena ng pisikal na pagbabago sa kanyang kabataan? Paano kaya ang kanyang katawan ay nakapag-regenerate ng mga selula ng ganoon? Mas nakakagulat pa.
Ang resulta ng CT scan ay nagpakita na napakakapal pa rin ang istruktura ng buto, napakalakas ng puso, halos walang tanda ng pagtigas ng arterya, napakabilis ng paggaling ng sugat. Naputla ang doktor nang matanto niya na ang kanyang katawan ay hindi katawan ng isang 76 taong gulang na tao, hindi rin ordinaryong katawan ng tao. Nang tanungin kung paano niya pinanatiling bata ang kanyang katawan, ngumiti si Elena. Ininom ko lang ang iniwan nila. Ano ang ibig sabihin niyan? Ano ang iniwan nila? Talaga bang ininom niya ang dugo ng mga biktima? Ang ilang bahagi, ang ilang organo. Nang pilitin ng pulis na magpaliwanag, sinabi ni Elena sa tono na tila hindi sa kanya mismo, ang edad ay likido, anak. At ang likido ay maaaring ilipat. Likido ng edad, paano kaya? Nakita ng pulis ang itim na batong mangkok sa altar sa silong. Sa paligid nito ay may mga bakas ng mapulang kape na likido na tuyo na. Sa tabi nito ay may espiral na balaraw na malamang na ginamit upang kunin ang edad. Lalo pang lumaki ang pagkagulat nang hindi sinasadyang buksan ng isa sa mga investigador ang libro ng ritual sa pahina na nagpapaliwanag ng kababalaghan. Kung magtagumpay ang gumagawa na kunin ang edad ng perpekto, ang katawan ay papasok sa yugto ng pagtanggi sa oras. Pagtanggi sa oras. Ano iyon? Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi tumatanda ang kanyang katawan? Ayon sa libro, ang yugtong ito ay may mga katangian, nawawala ang mga kulubot, gumagaling ng 3 beses na mas mabilis ang mga nasirang selula, bumabalik ang mukha sa pinakamahusay na yugto ng buhay, humihinto ang biolohikal na pagtanda, nagiging mas matalas ang mga mata. Nakakakita ng aura ng oras. Aura ng oras, ano iyon? Paano kaya ang isang tao ay nakakakita ng oras? Nang muling tanungin, sumagot lang si Elena, ang oras ay parang usok. Kung alam mo kung paano ito hipuan, maaari mong inumin ang bahagi ng buhay ng ibang tao. Ang sagot na iyon ay nagpabata ng hininga ng pulis. Ngunit ang pinakanakakatakot na bahagi ng kabanatang ito ay ang huling pahayag ni Elena sa medikal na pagsusuri, akala ninyo ako lang ang nag-iisa. Dito pa lang sa Manila, may 3 na tulad ko, at 2 sa kanila ay mas matanda pa kaysa sa aking guro. Sino ang 2 iba pa? Nakapag-ipon na rin ba sila ng daan-daang sakripisyo? Naabot na ba nila ang 2 o 3 pinto? Ang pinakanakakatakot na tanong, kung nagawa ni Elena na mabuhay hanggang 143 sakripisyo, gaano karaming sakripisyo na ang naipon ng mas malakas kaysa sa kanya? At ang pinakanakakatakot, kung ang kanyang katawan lang ay ganito na bago pa man bumukas ang unang pinto, ano ang mangyayari kung may isang tao na talagang nakarating sa 2 pinto? Walang sagot. Ang malinaw ay si Elena ay isa lamang sa marami, at ang ritual ng pagkuha ng edad ay mas malaki kaysa sa kasong ito. Matapos maibunyag ng medikal na pagsusuri ang mga bagay na hindi makatwiran tungkol sa katawan ni Aling Elena, dinala siya ng mga investigador sa silid ng interogasyon. Malamig ang silid, masyadong maliwanag ang mga ilaw, ngunit ang kapaligiran ay tila madilim. Kalmadong nakaupo si Elena, masyadong kalmado para sa isang taong naaresto na may 143 bangkay sa kanyang bahay. Maayos na nakatiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, na natiling malumanay ang kanyang mukha, paminsan-minsan ay ngumingiti ng kaunti, na parang walang mali. Binuksan ng pangunahing investigador na si Inspector Mark ang recording at nagtanong, "Ginang, alam niyo ba ang ginawa niyo?" Tiningnan siya ni Elena ng malalim at walang kurap. "Kung hindi ko ginawa, patay na ako." Ang sagot na iyon ay sumira sa katahimikan ng silid. Hindi dahil sa walang pagsisisi ang kanyang tono, kundi dahil sa sinabi niya ito na parang nagpapaliwanag ng recipe ng pagkain. Pinindot ni Mark, "Bakit niyo sila pinatay? Ano ba talaga ang layunin niyo?" Medyo pinilipit ni Elena ang kanyang ulo na parang may inaalala na napakalayo. Sabi ng guro, ang edad ng tao ay parang tubig, maaaring umagos, maaaring ilipat, at ang ilan sa mga pinili ko ay mailabis na edad. Ano ang ibig sabihin ng labis na edad? Paano kaya ang isang tao ay nagkakaroon ng imbak na edad? Totoo ba na ang buhay ng isang tao ay maaaring ilipat? Ang mga ligaw na tanong na iyon ay sumisigaw sa loob ng ulo ng investigador. Ngunit nagpatuloy si Elena sa tono na halos bulong, "Hindi ko kinuha. Mauubos lang ang kanilang edad." Kinatok ni Mark ang mesa ng malakas. Walang labis na edad, walang dahilan upang pumatay ng daan-daang tao.
Ngunit nanatiling kalmado si Elena. Hindi mo nauunawaan. Lahat kayo ay nabubuhay nang hindi alam ang inyong tadhana, nang hindi alam kung kailan kayo dapat mamatay. Iniaayos ko lang ang tadhana na iyon. Tadhana, iniaayos? Ano ang ibig sabihin niyan? Pagkatapos ay tumingin si Elena sa kamera sa sulok ng silid at sa unang pagkakataon ay nagbago ang kanyang boses, mas mabigat, mas malalim. Tila hindi tao. Malapit nang bumukas ang unang pinto, anak. Kailangan ko lang ng isa pa. Kaya, hindi pa tapos ang ritual. Kailangan pa niya ang ika-negatibo 144 na sakripisyo. Ngunit, nahuli na siya. Lumitaw ang malaking tanong. Kung hindi matatapos ni Elena ang ritual, ano ang mangyayari sa kanya? Ano ang sisingil sa sakripisyo na iyon? At hahanapin ba ang sakripisyo na iyon mula sa mga malapit sa kanya? Sinubukan ni Mark na panatilihin ang lohika. Sabihin mo kung sino ang iyong guro, nasaan siya ngayon? Umiti si Elena, isang malamig na ngiti na tila bumaba ang temperatura ng silid ng ilang antas. Ang guro ay wala sa lugar na mahahanap mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang guro ay nasa gitna ng edad na kanyang kinain. Ang sagot na iyon ay nagpanindig balahibo kay Mark. Kung ang guro na iyon ay nabubuhay mula sa edad na kanyang kinuha, gaano karaming sakripisyo ang kanyang kinain? Gaano katanda talaga ang guro na iyon? Pagkatapos ay huminga ng mahina si Elena at sinabi, huli na kayo. Akala ninyo mapipigilan nyo ang ritual sa pagpigil sa akin. Hindi, anak. Ang pinipigilan ninyo lang ay ang pinakamahina na estudyante. Pinakamahina na estudyante, nangangahulugan ba na may iba pang estudyante? May mas malakas, mas matanda. Mas matanda, mas mapanganib. Nilunok ni Mark ang kanyang laway. Ilang estudyante ni Kisandara ang buhay pa? Pumikit si Elena at sumagot ng walang pag-aalinlangan. 5. 5 iba pang estudyante. 5 mamamatay tao. Ritual. 5 tao na marahil ay nakapag-ipon na ng daan-daang sakripisyo. Lumitaw ang pinakanakakatakot na tanong. Kung si Elena na may 143 sakripisyo lang ay nakapagpapatigil na sa kanyang katawan sa pagtanda, ano ang maaaring gawin ng iba pang estudyante na naabot na ang ikalawa o ikatlong pinto? At si Elena, habang nakatingin sa ilaw sa kisame, ay nagdagdag ng pangusap na nagpatigil sa lahat ng puso. Isa sa kanila ay papalapit na sa ikatlong pinto. Sino, nasaan, at gaano karaming sakripisyo na ang kanyang naipon? Walang naglakas loob na manghula. Matapos ang interogasyon kay Elena, nagpa siya ang mga investigador na muling suriin ang bawat sulok ng marangyang bahay upang tiyakin na walang ebidensya na nakaligtaan. At totoo nga, sa likod ng aparador ng libro sa ikatlong palapag, natuklasan nila ang isang maliit na pasilyo patungo sa isang nakatagong silid. Ang silid ay may sukat lamang na 3.3 metro. Ngunit ang nilalaman nito ay nagpalamig sa dugo ng investigador. Sa loob nito ay may 16 na naitim na folder na nakatali ng pulang lubid. Bawat folder ay gumagamit ng kakaibang code at sulat kamay ni Elena. Nang buksan, ang mga folder ay naglalaman ng mga pangalan ng mga biktima, petsa ng pagpatay, larawan ng biktima bago mamatay, tala ng dami ng edad na kinuha, at ang pinakanakakatakot, ang halaga ng edad sa unit ng ekonomiya. Ang edad ay ginawang pera. Ang unang folder ay nagpakita ng pagkalkula ng biktima na si Mang Berting, 45 taong gulang. Natitirang edad, 29 taon. Halaga, katumbas ng pamumuhunan sa 3 ari-arian. Ang ikalawang folder, biktima na si Liza, 28 taong gulang. Natitirang edad, 44 taon. Halaga, katumbas ng 13 ginto. Ang ika-6 na folder, biktima na si Mang Celso, 60 taong gulang. Natitirang edad, 9 taon. Mababa ang halaga para lang sa pangangalaga ng katawan. Paano kaya ang edad ay maaaring gawing halaga ng ekonomiya? Maaari bang ipagpalit ni Elena ang edad sa kayamanan? Ito ba ay isang metapora? O mayroon talagang mekanismo? Binaligtad ng mga investigador ang mga pahina hanggang sa makakita ng isang bagay na mas nakakagulat. Listahan ng mga lihim na transaksyon. Ang bawat transaksyon ay nakatala ng petsa, halaga ng perang natanggap, lokasyon ng paglipat, at code ng isang taong nagbayad.
Ang pinakapangunahing tanong ay lumitaw. Sino ang nagbabayad ng edad ng tao? Paano kaya mayroong isang taong bumibili ng edad? Para saan? Para saan? Ano ang kanilang nakukuha? Sa huling pahina ng ika-11 folder ay nakasulat, ika-101 pagkuha ng edad, ibinigay kay kapatid na E, buong bayad na tanggap. Sino si kapatid na F? Siya ba ay isa pang estudyante? Siya ba ay ordinaryong tao na gustong mabuhay ng mas matagal? Nagsimulang mapagtanto ng pulis na ito ay mas malaki pa kaysa kay Elena. Hindi lamang ito isang ritual. Hindi lamang ito isang serial murder. Ito ay trafficking ng edad ng tao, isang black market na hindi kailanman nalaman ng mundo. Isang black market na marahil ay nagaganap na ng 150 taon. Isang black market na nag-ugnay sa mga estudyante ng ritual upang makipagpalitan ng edad, pahabain ang buhay, at makapag-ipon ng kayamanan. Ang mas nakakatakot pa sa lahat ay ang huling natuklasan sa silid na iyon. Isang lumang sulat na may sulat kamay ni Kisandara. Ang sulat ay nagsasaad, kung ang iyong edad ay bumaba sa 5 taon, ang iba pang estudyante ay may karapatang hingin ka bilang sakripisyo. Ibig sabihin, ang mga estudyante ng ritual ay hindi lamang pumapatay ng ordinaryong tao, maaari silang magpatayan upang kunin ang edad ng isa't isa. At si Elena ay nasa kritikal na punto. May natitira lang siyang edad na kinuha mula sa 143 sakripisyo. Iyan ang nagpapaliwanag sa kanyang pangungusap sa interogasyon. Kailangan kong tapusin ito bago dumating ang isa sa kanila upang maningil. Sino sila? Ang iba pang estudyante. Ang iba pang estudyante o ang guro mismo. Ang sulat ay natapos sa pinakanakakatakot na pangungusap na natagpuan sa buong bahay. Walang estudyante ang dapat huminto. Kung huminto siya, kung gayon siya ang magiging susunod na biktima. At ang pinakahuling tanong ay tumama sa lahat na parang kidlat. Kung nahuli na si Elena at huminto, sino ang susunduin ang kanyang kaluluwa, at mas nakakatakot pa, dumating na ba ang susunduin at nasa labas na? Matapos matuklasan ang ebidensya ng trafficking ng edad at ang mga nakakatakot na sulat na nag-ugnay kay Aling Elena sa iba pang estudyante ng ritual, muling sinuri ng mga investigador ang ikatlong palapag ng marangyang bahay. May isang silid na hindi pa nabubuksan, ang pinakamalaking silid na may makapal na kahoy na pinto na may inukit na misteryosong simbolo. Nakakandado ng mahigpit ang pinto. Ngunit nang masira, malinaw na nakita ang silid. Isang pribadong gallery. Ngunit hindi ordinaryong gallery. Nakasabit doon ang dose-dose ng mga painting ng mukha ng tao. Lahat ay lalaki at babae ng iba't ibang edad, lahat ay tila nakangiti. Ngunit ang kanilang ngiti ay kakaiba, masyadong malawak, masyadong pilit. Isang ngiti na parang kinuha mula sa isang taong wala ng kaluluwa. Sinimulan ng mga investigador na suriin ang bawat isa. Sa likod ng bawat painting ay may maliit na sulat, ika-35 biktima, ika-77 biktima, ika-102 biktima. Hindi lamang ito mga painting. Ito ay visual na tala ng lahat ng taong pinatay ni Elena. Ngunit ang pinakamalaki na nakasabit sa gitna ng silid ay isang 2 metrong painting na natatakpan ng itim na tela. Biglang nagbago ang hangin sa silid na parang bumaba ang temperatura. Sumulong ang isa sa mga pulis upang buksan ang tela. Ngunit pinigilan siya ng kamay ng komandante. Ano man ang nasa likod niyan, hindi iyan ang gusto nating makita ngayong gabi. Ngunit mas malaki ang kanilang tungkulin kaysa sa takot. Unti-unting hinila ang itim na tela. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang investigasyon, lahat na naroroon ay umatras ng 2 hakbang habang humihinga ng malalim. Ang nakita sa painting ay ang mukha ng isang matandang lalaki. Ngunit ang mukha na iyon ay hindi ordinaryong mukha. Ang kanyang mga mata ay itim na walang pupil. Ang kanyang balat ay maputla na parang kandila. Nakangiti ang kanyang bibig na parang may alam na isang bagay na hindi dapat malaman ng tao. Sa ilalim ng painting ay nakasulat sa pulang tinta, Guro Sandara, ang madilim na alamat na iyon. Ang figure na binabanggit ni Elena. Ang figure na nagturo kay Rara sa nakaraang kaso. Ang figure na parehong ipininta sa ilang kaso na hindi pa nabubuksan. Ito ang unang ebidensya na ang guro na iyon ay talagang umiiral at hindi lamang isang mito.
Agad na sumabog ang tanong sa isip. Kung nabuhay siya noong 1847, buhay pa ba siya ngayon? Gaano karaming sakripisyo ang kanyang naipon upang maging tagapagbantay ng oras? Nabuhay ba siya bilang tao o bilang isang bagay na lampas sa pag-iisip? Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi ang painting mismo, kundi ang nasa likod nito. Nang suriin ng mga investigador ang dingding sa likod ng canvas, natagpuan ang isang maliit na panel na maaaring hilahin. Binuksan ng panel na iyon ang isang makitid na espasyo na kasing laki ng aparador. Sa loob nito ay may gintong balaraw, mahabang anting-anting na may sinaunang sulat ng Javanese, mga larawan ng pamilya ni Benjo, ang ika-negatibo 144 na biktima na hindi pa pinapatay. At isang napakalumang sulat, ang sulat ay mahirap basahin, kung ang isang estudyante ay nabigo na tapusin ang unang pinto, kung gayon ang ika-negatibo 144 na sakripisyo ay dapat kunin ng guro mismo. Naging malamig ang dugo ng lahat ng investigador. Guro mismo, nangangahulugan na kung hindi mapapatay ni Elena si Benjo, ang guro mismo ang kukuha sa kanya. Gumapang ang tanong na parang ahas sa lid. Papunta na ba siguro Sandara upang hanapin ang ika-negatibo 144 na biktima? Kung nangangahulugan iyon na ang ritual ay papalapit sa isang bagay na walang sinuman ang makakapigil. Matapos matuklasan ang buong nilalaman ng bahay ni Elena, ganap na sinara ng pulis ang akses. Ngunit ng gabing iyon, nagpa siya ang hepe ng pulisya ng Manila na manatili sandali sa bahay upang tiyakin na lahat ng ebidensya ay nakolekta bago dalhin sa headquarters. 4 na investigador lang ang natira sa bahay, kasama si Inspector Mark. Nakaupo sila sa sala, tahimik, masyadong tahimik na parang may nagmamasid sa kanila mula sa bawat dingding. Binuksan ni Mark ang huling file mula sa nakatagong silid, ang tala ni Elena tungkol sa unang pinto. May isang pangungusap na nakalimbag ng malaki, kapag bumukas ang unang pinto, ang mundo ng tao at ang mundo ng edad ay magtatagpo. Ano ang ibig sabihin ng magtatagpo? Nangangahulugan ba na may hangganan sa pagitan ng dalawang mundo? May lalabas ba? Pagkatapos ay may kasunod na pangungusap, mas nakakatakot, kung dumating ang guro upang kunin ang ika-negatibo 144 na sakripisyo, ang anino ng oras ay magbubukas. Anino ng oras, isang termino na hindi kailanman narinig sa anumang ritual ng okultismo. Biglang kumurap ang mga ilaw ng bahay at pagkatapos ay namatay. Ganap na madilim. Bumababa ng husto ang temperatura ng silid na parang bumukas ang isang higanting refrigerator. Lahat ng investigador ay kinuha ang kanilang flashlight na nanginginig ang mga kamay. Sa gitna ng dilim na iyon ay lumitaw ang isang tunog, tunog ng mga hakbang na napakahina na parang tela na hinihila. Hindi sa unang palapag, hindi sa kusina, kundi mula sa ikatlong palapag, ang silid ng gallery ng mga painting. Itinuwid ni Mark ang kanyang katawan. Imposible, mahinang sabi niya, nilinis na namin lahat kanina. Ngunit lalong lumakas ang tunog na iyon. Unti-unting hakbang. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng malamig na hangin sa buong bahay. Ang pinaka-nakakatakot na tanong ay tumama. Sino ang umakyat sa ikatlong palapag? Gayong lahat ay nakababa na. Nagtinginan ang 3 iba pang investigador. Walang naglakas loob na magsalita. Ngunit lalong lumapit ang tunog na iyon, dumaan sa pasilyo, bumaba sa hagdan. Itinutok ni Mark ang flashlight sa hagdan. Walang tao, ngunit patuloy na naririnig ang mga hakbang. Para bang may isang bagay doon, ngunit hindi nakikita. Pagkatapos ay umihip ang malamig na hangin sa silid na parang bugso mula sa ibang mundo. Nilunok ng isa sa mga investigador ang kanyang laway. Huwag mong sabihing guro iyan. Walang tumawa, walang tumanggi, walang sumagot. Dahil sa dingding ng sala, ang mga painting ng mukha ng mga biktima ay mukhang nagbago. Ang kanilang ngiti ay lalong lumawak. Ang kanilang mga mata ay tila gumagalaw na sumusunod sa mga investigador. Maging ang isang painting ay tila kumurap, mabagal, unti-unti, totoo. Tumakbo si Mark sa mesa upang kunin ang file at lumabas ng bahay. Ngunit bago pa siya makahakbang, gigigigiray. Malakas na sumara ang likod na pinto ng bahay. Lahat ng bintana ay nagsara ng kusa. Lumipad ang mga kortina na tumatakip sa salamin at mula sa ikatlong palapag ay narinig ang isang mahinang tunog na hindi tunog ng tao,
ika-negatibo 144 na sakripisyo. Lahat ng investigador ay namanhid. Nanginginig ang flashlight sa kanilang mga kamay. Lalo pang bumaba ang temperatura. Lalo pang bumigat ang hangin. Bumulong si Mark, kung siguro sandara iyan, ibig sabihin alam na niya na nabigo si Elena. Lahat ay natahimik. Isang tanong ang tumama ng mas malakas kaysa sa lahat. Kung dumating siguro sandara upang kunin ang ika-negatibo 144 na sakripisyo, at hindi na iyon si Benjo, sino ang nasa loob ng bahay na iyon ngayon na maaaring maging sakripisyo? Walang sagot. Ngunit alam nilang lahat ang isang bagay, bumukas na ang anino ng oras at may isang bagay na papalapit. Salamat sa mga kaibigan na nag-like at subscribe. Naway palaging ipagkaloob ng Diyos ang kalusugan, mahabang buhay, saganang biyaya at pagpapala sa inyong buhay.